Pakikinig. Ang buhay mo ngayon ay hindi ang katapusan, ito ay katahimikan lamang bago ang koronasyon. Marahil ay tinanggihan ka, nakalimutan, at inilibing pa nga ng opinyon ng iba. Akala nila ay buburahin ka nila, ngunit ang hindi nila alam ay itinatago ka ng Diyos para ihanda ka. Alam ko na ang bigat ng mga sugat na ito ay totoo. Alam ko na nagdala ka ng mga tahimik na pagtataksil, nakabalakayo na kahihiyan at mga sandali na kahit ikaw ay nagdududa sa iyong kahalagahan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, wala sa mga ito ang walang kabuluhan. Mayroong isang banal na hatol na itinakda sa iyong buhay, at walang sinuman ang maaaring magpawalang bisa nito. Hindi ka nagkataon na nandito. Ang langit mismo ang nagdala sa iyo sa sandaling ito, dahil ang mangyayari ay magsasara ng bibig ng mga nag-aalinlangan. Ang mga pintuan na sinubukan nilang isara ay bubuksan bago ang lahat. Ang sinubukan nilang ilibing ay malapit ng mamulaklak ng may dobleng lakas. Ngayon, ang trono na tila malayo ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. At hindi ito magiging sa pamamagitan ng merito ng tao, ito ay sa pamamagitan ng banal na desisyon. Ito ang panahon kung kailan ginagawa ng Diyos ang kahihiyan sa karangalan, ang sakit ay patotoo, ang pagkawala ay tabumpay. Kapag napagdesisyonan niyang itaas ka, walang makakapigil sa iyo. Samahan mo ako hanggang sa matapos ang video na ito. Ang maririnig mo ay magpapaninga sa iyong espiritu at magpapatunay sa pinaghihinalaan na ng iyong puso, ang korona ay inihahanda na. Huwag kang umalis hanggat hindi mo naririnig ang bawat salita, dahil maaaring ito ang araw na magbabago ang iyong buhay magpakailanman. At bago magpatuloy, mag-subscribe ngayon sa channel at i-on ang mga abiso. Dito, makikita mo ang mga mensahe na nagpapalakas sa iyong pananampalataya, nagpapainit sa iyong kaluluwa, at nakahanay sa iyo sa layuning isinulat ng Diyos para sa iyo. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay. Sa palagay mo ba ay nagkataon lang na nakarating ka rito? Hindi ito swerte, hindi ito nagkataon at mas mababa ang isang algorithm na nagdala sa iyo sa salitang ito. Ang Diyos mismo ang gumagabay sa kanyang mga hakbang hanggang sa sandaling ito, sapagkat may isang bagay na itinakda sa langit tungkol sa kanya. Mayroong isang banal na pangungusap na naisulat na bago ka pa man isinilang, at walang tao, kapangyarihan, o kalagayan ang maaaring magpawalang bisa dito. Ang tawag na dumarating sa iyong buhay ay hindi pangkaraniwan. Nagdadala ito ng bigat, layunin at kagyat. Hindi ka pinili upang mabuhay ng anumang kwento, ngunit upang matupad ang isang plano na tumatawid sa mga henerasyon. Maaaring hindi mo man lang maunawaan ang lahat ng detalye ngayon, ngunit alam mo na walang nangyari na hindi kayang kontrolin ng Diyos. Kahit na ang mga detour ay ginamit upang ibalik ka sa tamang landas. Kadalasan, ang tila pagkaantala ay isang pagpuposisyon lamang. Sa katunayan, ang tila isang pagkawala ay talagang nawawala. At kahit sa mga araw na nadama mong hindi ka nakikita, nakalimutan, o walang kapangyarihan, palagi kang nakatitig sa iyo, ang tingin ng isang ama na hindi pinapayagan na mawala ang isang piniling anak. Hindi niya nakakalimutan ang gawaing sinimulan niya. At alam mo kung ano ang mas makapangyarihan? Kapag ang Diyos ay nagtakda ng isang bagay tungkol sa buhay ng isang tao, hindi siya kumonsulta sa mga kaaway, hindi humihingi ng opinyon ng mga kritiko, at hindi yumuyuko sa katwiran ng tao. Ang iyong pag-aari ay naitatag na sa kanyang trono, at walang sinuman ang maaaring magtaltalan nito. Nangangahulugan ito na ang bawat pintuan na kanyang ipinasya na buksan ay magbubukas sa eksaktong tamang panahon, gaano man ito kaimposible ngayon. Hindi mahalaga kung sinubukan ka nilang pigilan, siraan ka o burahin pa ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Hindi ito nagwawakas sa paglipas ng panahon o humihina sa pagsalungat. Kapag ang langit ay nagpasya, ang lupa ay obligadong sumunod. Ang pangungusap ay naibigay na at ito ay paborable sa iyo. Kaya, panatilihin ito, hindi ka nabubuhay ng hindi sinasadya, nabubuhay ka ng isang layunin. Ang dumarating na yon ay hindi gawain ng tadhana, ito ay katuparan ng isang pangako. Manatiling matatag, dahil ang bawat hakbang mula ngayon ay magdadala sa inyo sa lugar na itinakda na ng Diyos, at pagdating ninyo roon, malalaman ng lahat na hindi ito gawain ng tao kundi bunga ng isang makalangit na kautusan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng pagsigaw ng kaluluwa, ngunit pinili ang katahimikan? Dumaan sa mga pagtataksil na malalim, naririnig ang mga salitang sinubukan upang mabawasan kung sino ka, at hindi pa rin pinapayagan ang iyong sarili na tumugon ng maayos. Ito ang bigat na kakaunti lamang ang nakakaunawa, ang bigat ng pagdadala ng mga nakatagong sugat at pagsulong ng may malinis na puso.
Marami ang hinuhusgahan kang mahina dahil hindi ka lumaban. Akala nila ang kanilang katahimikan ay tanda ng pagkatalo, ngunit ang hindi nila alam ay ito ang kalasag na inilagay ng Diyos upang mapanatili ang kanilang integridad. Hindi ka nahulog sa kanilang laro, hindi ka nahulog sa bitag ng paghihiganti, at pinananatili ka nito sa lugar kung saan ang langit ay maaaring gumana sa iyong pabor. Masakit ang kawalang katarungan, lalo na kapag nagmumula ito sa taong pinakapinagkakatiwalaan mo. Ngunit may higit na hustisya, isang hustisya na hindi ibinebenta at hindi manipulahin. Ang hustisya na ito ay pag-aari ng Diyos at hindi ito mabibigo. Nakita niya ang bawat luha na nilunok mo, gabi-gabi na natutulog ka ng may mabigat na puso, ngunit nagpasya siyang huwag hayaang hubugin ka ng kapaitan. Napagkamalan ng kanyang mga kalaban na kahinaan ang pasensya. Ngunit habang ipinalaganap nila ang kanilang mga salaysay, isinusulat ng Diyos ang katotohanan. Habang nagkakaisa sila upang saktan ka, inihahanda na ng langit ang kanilang pagbibigay katwiran. Walang anumang ginawa sa iyo ang hindi napapansin, at sa takdang panahon, ang lahat ay dadalhin sa liwanag. Ang buhay ng isang pinili ay hindi palaging binubuo ng palakpakan. Kadalasan, ito ay binubuo ng katahimikan kapag ang kaluluwa ay nais na sumigaw, ng patuloy na paglilingkod kapag ang lahat ng bagay sa iyo ay nais na tumigil. Ngunit ang ganitong uri ng postura ang nagbibigay ng puwang para sa banal na interbensyon. Dahil kapag nagpasya kang huwag maghiganti, binibigyan mo ang Diyos ng karapatang kumilos para sa iyo. At alamin, walang kawalang katarungan ang hindi sasagot. Ang parehong katahimikan na napagkamalan nilang kahinaan, ay magiging patunay na ang kanilang lakas ay nagmula sa ibang pinagmulan. At kapag binaligtad ng Diyos ang pahina, magiging malinaw sa lahat na hindi kayo ang nakipaglaban, siya ang nakipaglaban para sa inyo. Ilang beses mo na bang binalikan ang nakaraan at naisip mo, kung hindi ko nawala yon, iba na sana ang buhay ko ngayon? Natural lang na isipin ito, ngunit ang maaaring hindi mo pa napagtanto ay ang ilan sa iyong pinakamalaking pagkalugi, ay talagang ang kamay ng Diyos na nagpoprotekta sa iyo. Hindi niya hinayaang manatili ang ilang bagay sa buhay mo, dahil alam niya na sa kaibuturan ng iyong kalooban, sasaktan ka nila. Sa paningin ng tao, tila nabigo ito. Mga pintuan na nagsara, mga pagkakataon na sumingaw, mga taong biglang lumipat. Ngunit sa espiritual na paningin, ito ay pangangalaga. Nakita ng Diyos ang mga pag-uusap na hindi mo narinig, ang mga intensyon na hindi mo napansin, ang mga patibong na hindi mo natukoy, at sa katahimikan, hinila kanya palayo sa mga landas na hahantong sa iyong pagkawasak. Minsan kailangan ng Ama na hayaang may mawala sa ating mga kamay upang mahawakan natin ang tunay na nagmumula sa Kanya. At, kahit na masakit ito sa oras na yon, kalaunan ay nauunawaan natin na ang ihindit na yon ay isang nakabalakayo na pagpapalaya. Ang problema ay, sa oras na yon, nararamdaman lamang ng ating kaluluwa ang kawalang kabuluhan, nang hindi nakikita kung ano ang naiiwasan. Marami ang nagtataka kung bakit ka nawala, o kung bakit hindi ka nagpatuloy sa ilang lugar. Sa totoo lang, nahulog ka na bago pa man sumapit ang bagyo. Inilagay siya sa isang espiritual na kanlungan habang ang lahat ng bagay ay bumagsak sa kanyang paligid. Hindi ito isang pagtakas, ito ay isang banal na diskarte. Inalis ka ng langit sa pag-atake na malapit nang mangyari. At narito ang isang detalye na kakaunti lamang ang nakakaunawa, kapag iniingatan ka ng Diyos, inihahanda ka rin niya. Hindi lamang niya kayo inilalabas sa mga mapanganib na sitwasyon, kundi ginagamit niya ang panahong ito upang palakasin ang inyong pananampalataya, ibalik ang inyong espiritu, at ihanay ang inyong puso sa layunin. Ang pag-aalaga ay palaging may kasamang pagsasanay. Kaya, kung ang isang bagay o isang tao ay biglang umalis sa iyong buhay, huwag umiyak tulad ng isang taong nawala ito magpakailanman. Purihin ang isang tao na protektado mula sa isang bagay na hindi karapat-dapat sa pagtawag na dinadala mo. Dahil, sa huli, mapagtanto mo na walang binawasan, ito ay Diyos lamang na nagbibigay ng puwang para sa kung ano ang tunay na kapaki-pakinabang. Sa espiritual na larangan, walang nawawalan ng pag-asa. Bawat kilos ay may binhi, at ang bawat binhi ay tiyak na magbubunga, mabuti man o masama. Ang tinatawag ng marami na nagkataon ay talagang espiritual na batas na kumikilos ng tahimik. Kung ano ang itinanim laban sa iyo, maaga o huli, ay babalik sa taong naglunsad nito. Ang mga salitang nagtangkang saktan ka, ang mga kilos na naghahangad na sirain ka, ang mga bitag na itinakda nila ng lihim. Ang lahat ng ito ay pumasok na sa isang siklo ng pagbabalik. Hindi dahil sa nagnanais ka ng paghihiganti, kundi dahil ang Diyos mismo ang nagtakda na kung ano ang itinanim ng isang tao ay aanihin din niya.
At kapag ang langit ang hukom, walang apela na nagbabago sa pangungusap. Pinili mong huwag lumaban at iyon ang iyong pinakadakilang tagumpay. Habang gumugol sila ng enerhiya upang atakehin ka, namuhunan ka ng iyong lakas sa pananatiling matatag sa iyong layunin. Ang resulta ay ang kanilang bukid ngayon ay baog, samantalang ang iyong bukid ay malapit ng umunlad. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatanim na may pag-ibig at ng mga nagtatanim na may kasamaan. Huwag kang magtaka kung makikita mo ang mga pintuan na nagsasara sa mga taong nagbibiro sa iyo. Hindi ikaw ang nagsasara, ito ay ang sansinukob mismo, sa ilalim ng banal na kaayusan, na nagbabalik sa bawat baluktot na intensyon. Ang espiritual na katuwiran ay hindi nabigo, dahil hindi ito nakasalalay sa pagsang-ayon ng tao, ito ay nagmumula ng direkta sa trono ng Diyos. At ang batas na ito ay napakatumpak na maraming beses na hindi mo na kailangang lumipat. Habang naglalakad ka sa iyong tungkulin, ang pagbabalik ay nangyayari na sa likod ng mga eksena. Ang ginawa sa iyo ay nagiging pinakagasolina para sa iyong pag-unlad, at ang kanilang pagbagsak ay nagsisilbing patotoo na ang isang tao ay hindi humipo sa isang pinili ng walang mga kahihinatnan. Kaya, pumunta sa kapayapaan. Huwag sayangin ang iyong mga salita sa pagsisikap na ipaliwanag o patunayan ang anumang bagay. Ang parehong pag-ikot na nagdala ng sakit ay magdudulot ngayon ng karangalan. At kapag nangyari ang pagbabalik na iyon, malalaman ng lahat na hindi ito masamang kapalaran o nagkataon, ito ay espiritual na katarungan na kumikilos ng perpekto at hindi mapag-aalinlanganan. Ang hustisya ng Diyos ay hindi laging ipinapakita sa ingay. Kadalasan, ito ay kumikilos ng tahimik, kaya banayad na ang mga taong mapansin lamang ang nakakapansin. Ang mga taong nagtawanan sa iyong sakit, na nagsabuatan laban sa iyo at inakala na lalabas ka ng walang pinsala, ay nagsimula ng maramdaman ang bigat ng kanilang sariling mga pagpipilian. Sa labas, maaari pa rin silang magpakita ng ngiti, ngunit sa loob ay nagdadala sila ng kahungkagan na hindi nila kayang punan. Ang kanyang mga gabi ay hindi na nagpapahinga, at ang dating tila tagumpay ay naging bigat na ngayon. Ito ang uri ng kahihinatnan na hindi mo nakikita sa balita, ngunit malinaw na nagre-rehistro ang kalangitan. May mga pintuan na hindi na muling magbubukas para sa mga taong bumangon laban sa isang pinili. Mga negosyo na hindi umuunlad, pagkakaibigan na bumagsak, mga pagkakataon na sumingaw. Sugadhin bagahin ang hangin nga naghihipan hadto ha pabor nagbag, o nayana nagbag, o ang direksyon, ngan diri ito na hitatabo ha sulagma. Ito ay isang sagot. Ang espiritual na pagbagsak ay mas matindi. Ang kislap na iyon sa mga mata na dati nilang naranasan ay nawawala, na pinalitan ng pagod at walang layunin na hitsura. Ang kaluluwa, na dating hindi mapakali upang lupigin, ngayon ay nagdadala ng bigat ng hindi ipinagtapat na pagsisisi. Ito ang panloob na bilangguan na hindi maaaring maglaman ng anumang pisikal na pader. At habang napapagod sila sa pagsisikap na mapanatili ang isang anyo ng normalidad, ikaw ay muling itinatayo at binibigyan ng kapangyarihan. Ito ang perpektong kaibahan sa pagitan ng kung ano ang sinusuportahan ng kasinungalingan at kung ano ang sinusuportahan ng Diyos. At ang kaibahan na ito, sa tamang panahon, ay makikita ng lahat. Kaya't huwag kayong matakot sa mga umuusig sa inyo. Ang nararanasan nila ngayon ay simula pa lamang ng isang siklo na magpapatuloy hanggang sa makilala nila kung sino ang tunay na hukom. At kapag dumating ang oras na iyon, magiging malinaw na hindi mo hahawakan ang isang taong nagdadala ng isang layunin nang hindi nahaharap sa mga di nakikitang kahihinatnan na ipinataw ng langit. Itinuturo ng mundo na ang lakas ay nagsasalita ng malakas, mabilis na tumutugon at hindi nagpapaalam sa anumang bagay. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang lakas ay kadalasang pumipili ng katahimikan. Ito ay ang paglunok ng mga salitang maaaring masaktan, hindi ito ang pagpasok sa mga digmaan na hindi itinakda ng langit. At ito, malayo sa kahinaan, ay isa sa pinakadakilang patunay ng espiritual na kapanahunan na maaaring magkaroon ng sinuman. Napapansin mo na ba kung paano ang katahimikan ay nag-aalis ng sandata sa kaaway? Kapag hinihintay nila ang kanilang reaksyon at hindi ito dumating, nawawalan sila ng kontrol. Sa katahimikan ay pinoprotektahan mo ang iyong mga lihim, pinapanatili ang iyong kapayapaan, at binibigyan ng puwang ang Diyos na lumaban para sa iyo. Doon, malayo sa prying eyes, na ang pinakadakilang reconstructions ay nagaganap. Natutunan ng hinirang na hindi lahat ng digmaan ay karapat-dapat sa kanyang espada. Ang ilan ay nangangailangan lamang ng inyong pananampalataya. Hanggat nananatiling tahimik ka, ang langit ay nagsasalita para sa iyo, at ang kanyang sinasabi ay umaalingaw ng mas malakas kaysa sa anumang katwiran ng tao.
Ang katahimikan ay nagiging iyong diskarte at kalasad. Sa lugar na ito ng katahimikan maririnig mo ng malinaw ang mga banal na tagubilin. Kung wala ang ingay ng mga argumento at akusasyon, ang iyong isip ay nakahanay sa layunin at ang iyong puso ay pinalakas. At kapag dumating na ang oras ng pagsasalita, ang iyong mga salita ay magkakaroon ng bigat ng katotohanan at pagpapahid, hindi lamang ang damdamin ng sandali. Marami ang nagkamali sa kanyang katahimikan para sumuko. Pero ang hindi nila alam ay, habang nawawala ka sa mga talakayan, pinaghandaan ka. Sa katunayan, ang tila pag-alis ay lalong lumakas. Hindi ka naging aktibo, hinuhubog ka sa isang bagay na mas malaki. Kaya, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagiging tahimik. Ang katahimikan ng pinili ay hindi walang laman, puno ito ng mga estratehiya, pagpapagaling at tagumpay na hindi pa maibubunyad. At kapag ang lahat ng ito ay dumating sa liwanag, mauunawaan nila na ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay patunay na ang kanilang lakas ay nagmula sa isang lugar na hindi nila maaabot. Darating ang panahon na hindi na maitatago ang katotohanan. Ang mga kasinungalingan, pagmamanipula at hitsura ay nagsisimulang gumuho at ang mga maskara ay nahuhulog ng isa-isa. Yaong mga dating tila malakas at maimpluwensyang nagbubunyag ng mga kahinaan na ilang taon na nilang itinatago. Ito ang panahon kung kailan ang Diyos mismo ang nagbubunyag ng mga bagay na nakatago. Marami sa mga nag-aangkin ng kanilang sarili bilang mga kaalyado ay mapapatunayan na sila ay mga oportunista lamang. Yaong mga pumupuri sa iyo sa publiko, ngunit pinahina ang iyong landas ng lihim, ay makikita kung ano talaga sila. Para bang ang liwanag ng Diyos ay tumatago sa bawat balakayo na nagbubunyag ng mga intensyon at puso. At kapag nangyari yon, wala nang babalikan. Ang pinakakahangahangang bagay ay hindi mo na kailangang ilipat ang isang daliri upang mangyari ito. Ang buhay mismo, na ginagabayan ng Espiritu, ay sisikapin na ipahayag sa ibabaw ang mga pag-uusap, plano, at pagkilos na ginawa sa mga anino. Ito ang batas ng pag-aani na kumikilos sa harap ng paningin ng lahat. Kapag nahulog ang mga maskara, ang ilan ay nagsisikap na gumawa ng mga bagong maskara upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ngunit huli na. Nasira na ang tiwala at ang mga koneksyon batay sa kasinungalingan ay hindi nakatayo sa pagkakalantad. At sa prosesong ito, pinoprotektahan ka rin ng Diyos na itinutulak ang mga tao at kapaligiran na hindi na tumutugma sa iyong tungkulin. Maaaring masakit panoorin ang mga paghahayag na ito, lalo na kung may kinalaman ito sa mga taong mahal mo o iginagalang. Ngunit maunawaan, ang pagbagsak ng mga maskara ay, sa katunayan, isang kilos ng awa. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng daan upang sumulong nang hindi nagdadala ng mga hindi kinakailangang pabigat. Kaya, huwag matakot sa pagkakalantad. Ang mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng hitsura ay haharapin ang realidad. At ang lumakad sa katotohanan ay ariing matuwid. Sa huli, ang pagbagsak ng mga maskara ay hindi tungkol sa pagkawasak, ngunit tungkol sa pagpapalaya, para sa iyo at para sa lahat na nakulong sa mga salaysay na hindi kailanman totoo. May isang uri ng bilangguan na walang mga rehas, ngunit imposibleng makatakas ng walang pagsisisi, ito ay ang bilangguan ng pagkakasala. Yaong mga nag-alsa laban sa iyo, na pinili ang pagsisinungaling, pagtataksil, at pagmamanipula, ngayon ay nagdadala ng isang bigat na hindi nakikita ng sinuman, ngunit nauubos sa loob. Ang katahimikan ng kanilang sariling konsensya ang nag-aakusa sa kanila araw at gabi. Kahit na sinusubukan nilang magpatuloy sa normal na buhay, mayroong isang kahungkagan na hindi napupuno. Bumibili sila ng mga bagay-bagay, naghahanap ng mga abala, pinalilibutan ang kanilang sarili sa mga tao. Ngunit walang nagbibigay kasiyahan sa kanya. Alam ng puso na may nakabinbing utang sa langit, at hanggat walang pagkukumpuni, hindi babalik ang kapayapaan. Iyan ang hindi maiiwasang resulta ng paghawak sa sagrado. Ang pinakamatinding bagay tungkol sa kahihinatnan na ito ay nawalang pagtakas. Maaari nilang baguhin ang kanilang lungsod, ang kanilang trabaho o kahit ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi sila maaaring tumakas mula sa kanilang sarili. Maaaring umiti ang mukha, ngunit ang mga mata ay nagbibigay ng pagkabalisa. Ito ay tulad ng kung ang bawat tagumpay ay sinamahan ng isang panloob na etyo na nagtatanong, sulit ba ito? Samantala, sumusulong ka dahil hindi mo dinadala ang bigat ng pagkakasala. Malinis ang kanyang mga kamay, kaya't magaan ang kanyang lakad. Ito ang pagkakaiba ng mga nagtatanim ng may integridad, ang ani ay dumarating na may kapayapaan, hindi pagsisisi. Ang pabigat sa kanila para sa iyo ay kalayaan.
At sa paglipas ng panahon, ang pagkakaiba na ito ay nagiging imposibleng balewalain. Ang mga taong nagtawanan sa kanyang katahimikan ngayon ay naiinggit sa kanyang kapayapaan. Ang pagkakasala ay nakakasira sa loob, ang kahungkagan ay sumisigaw sa katahimikan ng gabi, at ang tanging paraan ay upang makilala ang katotohanan. Hanggang sa panahong iyon, ikaw ay patuloy na nakulong sa mismong kadiliman na iyong nilikha. Kaya't huwag mag-alala tungkol sa pagpaparusa sa sinuman. Ang bigat ng pagkakasala ay isang pangungusap na ang langit mismo ang nagpapasya. At kapag hindi nangyayari ang tunay na pagsisisi, ang kawalang kabuluhan ay nagiging palaging paalala na hindi mo hinahawakan ang isang pinili nang hindi nag-iwan ng walang hanggang marka sa kaluluwa. Hindi lahat ng panalangin ay nagmumula sa malinis na puso. May mga salitang umaakyat sa langit na puno ng inggit, pagmamanipula at nakatagong intensyon. Mga taong nagsasabi na sila ay namamagitan para sa iyo, ngunit ng lihim, nais mong mabigo. Ito ay ang baluktot na paggamit ng espiritualidad bilang sandata, isang bagay na hindi lamang nakikita ng Diyos kundi hinaharap din. Ang pinakamapanganib na bagay tungkol sa mga dungis na panalangin ito ay ang mga ito ay tila sinsero sa mga mata ng tao. Dumating ang mga ito na may magagandang salita, mga sipi sa Biblia, at kahit na mga luha, ngunit sa likod nito ay may pagnanais na kontrolin o saktan ang iba. Ito ay isang uri ng pangkukulam na nakabalakayo, na nagtatangkang manipulahin ang kalangitan sa pabor ng mga personal na agenda. Natututo ang pinili na maunawaan ang dobleng espiritual na kahulugan na ito. Nararamdaman ito sa espiritu kapag ang isang bagay ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, kahit na ito ay tunog tama. Kaya naman hindi lahat ng espiritual na imbitasyon ay dapat tanggapin at hindi lahat ng salita ay dapat tanggapin. Alam ng kaaway kung paano gamitin ang balabal ng relihiyon upang subukang makapasok sa pagkalito at panghihina ng loob. Ngunit kung ano ang itinaas sa mga kasinungalingan ay hindi nananatili. Ang mga baluktot na panalangin ito ay nakatagpo ng pader ng banal na katarungan, at sa halip na tuparin ang kanilang layunin, sa huli ay bumabalik sila sa isa na nagbigkas nito. Ito ang hindi maiiwasang kabaligtaran na epekto ng pagsisikap na manipulahin ang banal. Samantala, ang dalisay na panalangin na ginawa mula sa isang lugar ng pag-ibig at katotohanan ay patuloy na nagbubukas ng mga landas para sa iyo. Ang Diyos ay hindi nalilito sa mga ensayadong salita, nakikita niya ang puso at alam kung paano ihiwalay kung ano ang nagmumula sa isang tamang motibasyon mula sa kung ano ang ipinanganak mula sa isang kontaminadong ugat. Kaya't huwag kang matakot sa mga lihim na sinasabi laban sa iyo. Narinig, naunawaan at kumilos na ang langit. At ang anumang pagtatangka sa espiritual na pagmamanipula laban sa isang pinili ay magsisilbi lamang upang palakasin ang katibayan na ang proteksyon sa kanyang buhay ay hindi malalabag. Lahat ng bagay na nakabatay sa kasinungalingan, inggit at pagmamanipula ay may petsa ng pag-expire. Maaari itong magmukhang matibay sa loob ng ilang sandali, ngunit maaga o huli, ang mga bitak ay nagsisimulang lumitaw. Yaong mga nagtangkang itaguyod ang kanilang sarili sa kanilang gastos, na ginamit ang panlilinlang bilang pundasyon, ngayon ay nakikita ang kanilang mga estruktura na gumuho sa harap ng lahat. Ang pagkahulog ay hindi dumarating ng sabay-sabay, ito ay unti-unti, tulad ng isang gusali na unti-unting nawawala ang base nito. Ang mga relasyon ay bumagsak, ang mga pagkakataon ay sumingaw, ang tiwala ay nasira. Ito ay likas na resulta ng pagbuo ng isang bagay mula sa larangan ng katotohanan. Ang mismong bigat ng kasinungalingan ay nagiging hindi makayanan. Habang sinisikap nilang panatilihin ang hitsura, hinaharap sila ng buhay sa realidad. Ang itinaas tungkol sa pagtataksil ay hindi maaaring umunlad dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang ipinanganak mula sa kawalang katarungan. At kapag lumipas ang hininga ng katotohanan, ang hindi lehitimo ay hindi lumalaban. Ang pagkasira na ito ay hindi lamang material o nakikita. Kadalasan, nagsisimula ito sa loob, pagkawalan ng kapayapaan, kawalan ng direksyon, kahungkagan na walang pumupuno. Ang artipisyal na ningning ay nawawala, na nagpapakita ng isang eksena ng emosyonal at espiritual na mga guho. At kung ano ang dating tila tagumpay, ngayon ay nagiging isang ilusyon. Samantala, patuloy kang naninindigan, sapagkat ang itinatayo ng Diyos sa buhay ng isang hinirang ay hindi matitinag. Ang pundasyon nito ay ang kanyang katapatan, hindi ang palakpakan ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit, habang ang mga maling konstruksyon ay gumuho, ang kanilang kasaysayan ay lumalaki lamang sa pagkakapare-pareho at katatagan. Sa huli, makikita ng lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang itinaas sa pamamagitan ng panlilinlang at kung ano ang itinaas ng kamay ng Diyos.
At ang pagkakaiba na ito ang magiging pinakadakilang patotoo niya, buhay na patunay na ang totoo ay nananatili, at kung ano ang mali ay hindi maiiwasang mahulog. Darating ang panahon na ang Diyos ay nagpasya na ibalik ang pahina ng kanyang kwento ng isang beses at para sa lahat. Ito ay kapag ang kalungkutan ay nagiging sayaw, at ang abo ay nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang espiritual na muling pagsilang ay hindi lamang nangyayari sa labas, nagsisimula ito sa loob, sa pinakamalalim na lugar ng iyong kaluluwa, kung saan muling hinihinga ng Diyos ang buhay. Hindi na ikaw ang taong nakaligtas sa mga bagyo. Ngayon, nagdadala siya ng mga peklat na hindi na masakit, ngunit nagsasabi ng mga kwento ng pagtagumpayan at banal na katapatan. Ang mga markang ito ay buhay na patunay na dumaan ka sa apoy at hindi natupok, tumawid sa tubig at hindi nalunod. Ang banal na kadakilaan ay hindi lamang isang titulo o pagkilala sa publiko. Ito ay ang Diyos na naglalagay sa iyo sa mga lugar na dating tila hindi maabot, binubuksan ang mga pintuan na walang sinuman ang maaaring buksan, at nagbibigay sa iyo ng impluensya kung saan ikaw ay dati nang hindi pinansin. Sinasabi ng langit sa harap ng lahat, ito ang aking hinirang, na aking inaalalay. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang pagtaas na ito ay nangyayari sa tamang oras. Hindi ito nauna, baka ikaw ay mapahamak ng kapalaluan, at hindi ito pagkatapos, baka ang pangako ay makalimutan. Ito ay sa eksaktong sandali kung kailan ang iyong puso ay handa na harapin ang karangalan ng hindi nawawala ang kakanyahan. At alamin, ang kadakilaan ng Diyos ay nagdudulot ng espesyal na proteksyon. Sino man ang sumusubok na hawakan ang bagong yugto na ito ay hahawakan ang sariling desisyon ng langit. Nangangahulugan ito na ang iyong tagumpay ay hindi magiging marupok o panandalian, ngunit nakadikit sa bato. Kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, walang sinuman ang kumuha. Ipagdiwang ang panahong ito ng muling pagsilang. Hindi ito resulta ng pagkakataon, kundi ng isang paglalakbay kung saan ang bawat luha ay binibilang, ang bawat panalangin ay dininig at ang bawat pagbagsak ay naging isang hakbang. Ngayon na ang panahon upang bumangon, hindi na bilang isang nakaligtas, kundi bilang isang nakoronahan upang ipamuhay ang kabuuan ng ipinangako ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagbubukas ng pinto, walang sinuman ang maaaring magsara nito. Hindi mahalaga kung sino ang nagtangkang pigilan ka, kung anong impluensya ang ginamit laban sa iyo, o kung gaano karaming mga hadlang ang inilagay sa iyong paraan. Ang utos ay nagmumula sa langit, at ang lupa ay dapat sundin. Ganito nagsisimula ang yugto ng karangalan, na may mga pintuan na nagbubukas sa isang supernatural na paraan. Ang mga pagkakataong ito ay hindi resulta ng networking, swerte o pabor ng tao. Ang mga ito ay bunga ng katapatan sa nakatago, ng mga luha na nabuhos sa katahimikan at ng tuwid na paglalakad sa harap ng Diyos. Nakikita niya ang hindi nakikita ng sinuman, at ginagantimpalaan niya sa publiko ang mga naging tapat sa lihim. At kasabay ng mga bukas na pintuan na ito ay may isang bagay na hindi mabibili o pilitin, paggalang. Ang parehong bibig na pumuna ay tahimik na ngayon, ang mga mata na hinamak mo ngayon ay nakatingin sa iyo ng may paghanga. Ito ang hindi maiiwasang paggalang na dumarating kapag itinaas ka ng Diyos bago ang mga nag-aalinlangan. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang paggalang na ito ay nagmumula hindi lamang sa mga kaalyado, kundi pati na rin mula sa mga kalaban. Maaaring hindi ka nila gusto, ngunit hindi nila maitatanggi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Napakalinaw ng katibayan na ang anumang pagtatangka na maliitin ang kanyang tagumpay ay walang kabuluhan. Ito ang panahon kung saan ang iyong presensya ay nagdadala ng bigat, hindi para sa kung ano ang iyong nakamit, ngunit para sa kung ano ang iyong dinadala sa espiritual. Ang mga tao ay nagsisimulang hanapin ka hindi dahil sa interes, ngunit dahil kinikilala nila na mayroong isang bagay na naiba, isang bagay na nagmumula lamang sa Diyos. Kaya't maghanda ka sa paglalakad sa mga lugar na dati nang ipinagkait sa iyo. Maghanda sa mga posisyon na tila hindi maabot. Dahil kapag binuksan ng Diyos ang pinto at tinatakan ka, ang paggalang ay hindi na opsyonal, hindi na ito maiiwasan. Ngayong narinig mo na ang bawat salita, maglaan ng ilang sandali at isipin, ilang beses ka na bang muntik ng sumuko, sa paniniwalang nawala ang lahat. Ilang saradong pinto, ilang tahimik na gabi, ilang pagsubok ang pinagdaanan mo. Sa ngayon, nauunawaan mo na wala sa lahat ng ito ang walang kabuluhan. Ang bawat detalye ay bahagi ng isang perpektong plano na isinulat ng langit upang akayin ka dito. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng kalungkutan. Binabago niya ang mga sugat sa patotoo, ang mga luha sa mga binhi, at ang katahimikan ay naging diskarte.
Lahat ng sinubukan nila laban sa iyo ay gagamitin bilang entablado para sa iyong kadakilaan. Ang tila kawalang katarungan, pagkawala, o pagkaantala, ay talagang paghahanda para sa isang bagay na magugulat kahit sa iyo. At ngayon ay ikaw na ang magdedesisyon, patuloy ka bang tumingin sa nakaraan, o susulong ka sa trono na inihanda ng Diyos? Tutugutan mo ba ang takot na paralisado ka, o sasaligan ka ba na ang isa na nagpasimula ng mabuting gawain ay tapat upang tapusin ito? Ang inilalabas ng langit tungkol sa iyong buhay ay totoo at nangyayari ngayon. Kaya, iangat ang iyong ulo, ihanay ang iyong puso sa layunin, at maging handa na lumakad sa mga pintuan na binuksan na niya. Ito ang panahon ng kanyang koronasyon, at walang sinuman ang maaaring magpawalang bisa nito. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso, at patuloy na sundin ang mga mensahe na magpapalakas sa iyong pananampalataya, at magpapatibay sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang pinakamahusay ay darating pa. Kung ang mensaheng iyon ay natagpuan ng iyong puso ngayon, huwag itago ito para lamang sa iyong sarili. Ibahagi sa isang tao na kailangan ding ipaalala na ang Diyos ay may kontrol pa rin. Ang bawat salita na inilabas dito ay isang binhi, at kapag ipinakalat mo ito, pinapayagan mo rin ang iba pang mga buhay na mabago. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May mas malaking layunin na gumagalaw sa likod ng mga eksena, at ang bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya ay sinamahan ng mapagbantay na mata ng langit. Manatiling matatag, sapagkat ang Diyos na sumuporta sa iyo hanggang ngayon ay siyang gagabay sa iyo sa ganap na katuparan ng pangako. Dalangin ko na ang salitang ito ay magbubunga ng bagong tapang, panibagong lakas ng loob at katiyakan na ang inyong tagumpay ay napag-aralan na. Huwag mag-abala, huwag panghinaan ng loob at huwag sumuko. Ang trono na inihanda ng Diyos para sa iyo ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at sumama sa akin sa iba pang mga mensaheng tulad nito. Dito makikita mo ang lakas, kalinawan, at direksyon upang mamuhay ng lahat ng itinakda na ng Diyos para sa iyong buhay.